将开山。一个活人，不允许再有勇士。Pagkatapos ng matinding pag-aalsa laban kay Haring Zheng, bumagsak ang kanyang kaharian, kung saan nasaksak siya at nahulog sa isang banga. Inakala ng lahat na patay na siya, ngunit ang hindi nila alam, hindi doon nagtapos ang kanyang buhay dahil si Yuna ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang isalba ang buhay ng hari at hindi ito normal na paggaling lamang dahil inilipat ni Yuna ang sugat at sakit ng hari papunta sa sarili niyang katawan at unti-unti siyang nanghina habang ang hari naman ay dahan-daang bumabalik sa dating lakas nito. Samantala, ang anak ng hari na si Jin ay dinala naman sa bundok ng Kunlun. Dito, pinaligiran siya ng mga Diyos at ginamit ang kanilang banal na enerhiya upang siya ay buhayin muli. Ngunit sa halip na gumaling ng normal, hinigop ni Jin ang napakaraming kapangyarihan mula sa kanila at lumakas siya ng higit sa inaasahan kung saan ang isang dakilang Diyos ay agad nang hina at pumuti ang buhok matapos maubos ang kanyang enerhiya. Sa kabilang dako, bumalik naman sa Shang Dynasty ang dakilang general na si Wenzhong na may 3 mata at kilala bilang pinakamatatag na tagapagtanggol ng kaharian ng Shang Dynasty. 10 taon siyang nakipagdigma sa dagat at ngayon ay bumalik at dala ang isang malakas na hukbo at kasama niya rin ang 4 na higanteng mandirigma kung saan ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang sandata at kapangyarihan. Kasama niya rin ang babaeng general na si Deng Changyu. Matapang siya at lumaki siyang ulila at sa digmaan na lamang umiikot ang buhay niya, pati na rin ang matinding katapatan sa haring si Zheng. Subalit, nanghihina pa rin ang hari matapos ang naunang digmaan laban sa hukbo ni Jin ng kanlurang lungsod, ngunit ang kanyang pagnanais na maging hari ng lahat ay mas lalong paring tumitindi dahil gusto niya peren makuha ang mahiwagang aklat at ito ang Fen Shenbang. Ang aklat na ito na mula sa mga Diyos ay nagbibigay ng immortalidad sa sinumang makakapatay gamit ito. Kaya naman, handa siyang gawin ang lahat. Dahil dito, inutusan niya si General Zhang na salakayin ng kanlurang lungsod, ngunit tumanggi ito na pamunuan ang pag-atake dahil sa pagod na daw siya at may edad na. Subalit, nagpresenta si Deng na manguna sa paglusob kasama ang 800 sundalo, kasama na rin ang 4 na malalakas na giants. Natuwa ang hari at ipinahiram niya rin sa babaeng general ang kanyang makapangyarihang baluti at ito ang Dragon Scale Armor. Samantala sa kanlurang lungsod, nang malaman ni Ji na buhay pa ang hari at paparating na rin ang hukbo ng Shang sa kanila ay naglatag sila ng isang bitag, gumawa sila ng isang kahoy na tulay at nagkunwaring mga ordinaryong tao at nang dumaan na nga ang hukbo ni Deng, hinayaan muna nilang makatawid ang ilan at pagdating sa gitna, dito na nila pinutol ang tulay at maraming sundalo ang nahulog sa ilog. Ngunit agad na tumalon ang mga giants upang iligtas ang kanilang mga kasamahan. Agad namang lumayo ang grupo ni Ji patungo sa lambak at hindi nga nagtagal, nagpatuloy ang kanilang habulan sa makitid na daan sa bundok kung saan nakahanda na pala ang isa pang bitag ni Ji. At mula sa taas, napakaraming malalaking bato ang ibinagsak ng hukbo ni Ji sa hukbo ni Deng. Isa sa mga giants naman ang gumamit ng salamangka gamit ang espada para gawin itong isang metal na dragon, subalit nagawa pa rin itong mapabagsak ni Lei, ang pangunahing mandirigma mula sa hukbo ni Ji, gamit lamang ang kanyang kidlat. Matapos makabawi ang hukbo ni Deng, ay nagkaroon ng matinding habulan sina Ji at ang babaeng general, na nauwi sa pagkahulog ng dalawa sa bangin at napunta sa kagubatan. At di nga nagtagal sa gubat, nagising si Ji at nakita si Deng na walang malay. May pagkakataon na sana siyang itumba ito ngunit hindi niya ginawa iyon, bagamat itinali niya na lamang ito. Ngunit biglang nagising si Deng at muli silang naglaban at nagawang mapabagsak ni Deng si Ji gamit lamang ang isang kapirasong kahoy. Di nagtagal, nakatali na lamang na nagising si Ji at sinabihan si Deng na dapat ang hari ang kanilang kalabanin dahil naging makasarili na ito. Ngunit tumanggi si Deng dahil sumumpa siya ng katapatan sa hari. Nang bigla, may lumabas na mabangis na
na baboy ramo at inatake sila. Gumamit si Deng ng tela na may apoy at tinakpan niya ang mata ng baboy, kaya nagwala ito at nabuwal ang puno kung saan nakatali si G. Nakawala si G at kumuha ng umaapoy na kahoy at tinusok niya ito sa mata ng baboy. Sa sandaling iyon, habang nililito ni G ang atensyon ng baboy, ginamit naman ni Deng ang kanyang luminous stone at tuluyang napatumba ang baboy. Pagkatapos nito, nagtago si G sa ibabaw ng puno habang si Deng naman ay nagdesisyon na umalis na lang. Samantala, si Zhang ay nangingisda sa tabi ng ilog nang biglang lumitaw ang daan-daang itim na uwak upang dukutin siya. Habang nasa ere, dumating si G at ginapos ang paa ni Zhang at pati na rin siya ay nadala rin ng mga uwak. Nakipagbuno si G sa mga uwak hanggang sa pareho silang nahulog sa lupa. Pagkatapos nito, pinag-usapan nilang dalawa ang hukbo ng Xiang na malapit nang umatake sa kanlurang lungsod. Dito na rin sinabi ni G na nag-aalala siya dahil mas konti ang hukbo niya kumpara sa hukbo ng kalabang hari na si Zheng. Dito na nga pinayuhan ni Zhang si G na isuko na lamang ang makapangyarihang aklat upang maiwasan ang mas malaking digmaan. Ngunit tumanggi si G dahil alam niyang mas lalong magiging marahas ang mangyayari kung mapupunta ito sa malupit na si Haring Zheng. Samantala, sa kaharian ng Xiang, unti-unting nasisira ang katawan ni Yuna dahil sa paglipat ng mga sugat ng hari sa kanyang katawan at sa loob ng 49 na araw, tuluyang gagaling si Haring Zheng subalit si Yuna ay maaaring mamatay. Di nagtagal, dumating naman si Shen at ibinalita sa hari na nahanap ng kanyang mga uwak ang kinaroroonan ng makapangyarihang aklat at hawak ito ni Zhang na sa ngayon ay nasa kanlurang lungsod. Samantala, dinala ni Lei sina Ji at Zhang pabalik sa kanlurang lungsod at pagdating nila doon, nakita nila na ang mga tao na nag-eensayo at naghahanda na para sa digmaan. Nagtaka naman si G dahil sinabi niya dati na lumikas na lang ang lahat pero tumanggi ang mga tao ng lungsod dahil gusto nilang manatili na lamang at lumaban kasama si G. Sa mga oras ding iyon, dumating na si Deng kasama ang kanyang hukbo at ang 4 na giants. Nang makita ni G kung gaano kalakas ang hukbo ng Xiang, lalo siyang kinabahan pero may naisip na plano si Zhang at sinabi niya na mas mabuti kung aatakihin nila ang kampo ni Deng ng palihim sa gabi. Sa kabilang banda, nakipagkita ulit si Haring Zheng kay Zhang habang dala ang korona ng hari at inalok si Zhang na pamunuan muna ang Xiang Dynasty basta tutulungan lang siya nito na makuha ang makapangyarihang aklat. Samantala, nagkampo muna ang hukbo ni Deng malapit sa kanlurang lungsod at kinagabihan, palihim na pumasok si Lei sa kampo para kunin ang sandata ng isa sa mga giants na si Li Qing pero nagising ito at nagsimulang magkaroon ng gulo sa kampo. Habang nagkakagulo naman ang kalaban, lumabas sila G sa kanilang taguan at nagsimulang magpaulan ng mga umaapoy na palaso papunta sa kampo ng hukbo ng Xiang. Dahil dito, nasunog ang kampo at maraming sundalo ang namatay. Samantala, hinabol ng isa sa mga giant si Lei at dinala ang giant sa isang maputik na lugar hanggang sa tuluyan itong matrap sa putik. Pagkatapos nito, sabay-sabay itong pinatamaan ng palaso ng hukbo ng kanlurang lungsod ng paulit-ulit at sinamantala naman ni G ang pagkakataon at tinusok niya sa mata ng giant ang pana at hindi lang iyon, ibinagsak din ni Lei ang ninakaw niyang espada diretso sa bibig ng giant kaya tuluyan na nga itong napatumba. Pagkatapos nito, bumalik si G at ang kanyang mga kasama sa lungsod, dala ang espada ng giant pero sinabi ni Zhang na walang silbi ang ginawa nila dahil ang tunay nilang matinding kalaban ay hindi ang mga giants kundi ang babaeng general na si Deng. Kinabukasan, naghanda na si G at ang kanyang hukbo para sa malaking laban sa hukbo ng Xiang. Sa unang pag-atake, naghulog si Lei ng lambat para hulihin ang 3 natitirang giants. Subalit, ginamit ng isa sa mga giants ang kanyang mahiwagang payong para harangin ang lahat ng palaso ng hukbo ni G. Hindi lang yun, ibinalik din nito ang mga palaso sa mga sundalo ni G kaya napilitan silang umatras. Bukod pa doon, ang isa sa mga giants ay may mahiwagang instrumento na kapag tinugtog ay naglalabas ng fireball. Dahil dito, iniutos ni G na isara na ang gate ng lungsod at muntik nang hindi makapasok si G bago magsara ang gate pero biglang tumalon si Deng sa kanya at hinawakan ang paa niya at pareho nga silang nakabitin at parehong ding nahulog sa ilog at naglaban ulit sa tubig. Ilang beses na sinuntok ni G si Deng bago siya nakalangoy pabalik sa lupa, subalit si Deng naman na sugatan na ay halos malunod na. At sa sandaling pagangat sa lupa, nakita ni G na sinasalakay na ng todo ang kanyang lungsod. Pero kahit ganun, bumalik pa rin siya sa tubig at iniligtas si Deng. Samantala, patuloy pa rin ang pag-atake ng hukbo ng Xiang at isa sa mga giants ang gumawa ng napakalaking puting halimaw para makapasok sa lungsod hanggang sa biglang lumitaw ang isang asul na nilalang na may gintong buhok at ilang beses nitong itinapon ang halimaw. Iyon pala ay si Jin na bumalik sa mundo kasama sina Neza at Erlang Shin matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ng mga Diyos. Dahil sa bago niyang kapangyarihan, napakadali niya lang natalo ang 3 natitirang giants at kahit anong pag-atake sa kanya ay hindi ito tumatalab.
Dahil sa pagkabuhay at pagdating ni Jin, sobrang natuwa ang mga tao ng kanlurang lungsod. Sa kabilang banda, dinala naman ni Ji si Deng sa isang ligtas na lugar kung saan inakala ni Deng na sasaktan siya ni Ji, pero sinabi niya na iniligtas lang niya ang buhay niya at wala siyang gagawing masama. Ibig sabihin, may utang na loob na ngayon si Deng sa kanya. Subalit, sa oras ding iyon, inakala na ni Ji na nawasak na ang kanlurang lungsod dahil sa pag-atake ng hukbo ng Shang, kaya hiniling niya kay Deng na dalhin na lamang siya kay Haring Jeng. Habang naglalakad sila, nag-usap ang dalawa, doon nila napagtanto na may pagkakapareho pala sila dahil pareho silang nagsasakripisyo ng buhay sa digmaan. Ang pinagkaiba lang, lumalaban si Ji para protektahan ang kanyang mga nasasakupan, habang si Deng naman ay lumalaban na lang para sa katapatan sa hari. Samantala, sa loob ng palasyo ng Shang, nagdala si Haring Jeng ng 5 magagandang babae, at plano niyang gamitin ang isa sa kanila bilang bagong katawan ng Demon Fox. Dahil sa sobrang nanghihina na si Yuna, at puno na rin ng sugat ang kanyang katawan, pumili si Yuna ng isang babae at sinubukan niya itong pakainin pero biglang nagdugo ang ilong ng babae at nawalan ito ng malay. Ilang beses niya ring sinubukan na ilabas ang Demon Fox sa katawan niya pero hindi siya nagtagumpay dahil masyado na siyang nanghihina. Sa parehong ding oras, nakabalik na si Deng sa kanyang hukbo habang dala si Ji. Dinala nila si Ji sa kampo ng Shang na ngayon ay pinamumunuan na ni Zhong. Pagharap ni Ji kay Zhong, nakiusap siya na itigil na ang digmaan, at bilang kapalit, handa siyang sumama at harapin ang malupit na haring si Jeng. Pero tumanggi si Zhong at sinabing itutuloy pa rin niya ang pag-atake sa kanlurang lungsod. Nang makita ni Deng na handang isakripisyo ni Ji ang sarili niya para sa mga tao, ipinagtanggol niya si Ji at sinabing ang espada niya ay para lang sa mga kalaban at hindi para sa mga inosenteng tao. Dahil dito, nagalit si Zhong at sinampal niya si Deng. Kinagabihan, habang nakakulong si Ji, palihim siyang pinalaya ni Deng. Tumakas silang dalawa mula sa kampo, pero hinabol sila ni Zhong at pinalibutan sila ng apoy. Buti na lang at dumating si Jin sa tamang oras at pinatakas niya sina Ji at Deng, habang siya naman ang humarap kay Zhong. Dito, sinabi ni Jin kay Zhong ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at sinabing pinatay ng kanyang amang hari ang kanyang emperor at ang sarili niyang kapatid at pati ang ina rin ni Jin. Sinabi rin niya kay Zhong na bumalik na siya sa kaharian ng Shang at ipaalam sa kanyang ama na nagbalik na ang kanyang anak. Samantala, dinala ni Deng si Ji pabalik sa kanlurang lungsod. Pagdating nila, gusto siyang palayasin ng mga tao dahil kabilang siya sa hukbo ng Shang. Pero pinigilan sila ni Ji at sinabing nasa kanilang panig na ang babaeng general. Sa oras ding iyon, dumating na rin si Jin at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos nito, naalala ni Jin ang paalala ng Great God na si Yin Zhao na kontrolin niya ang kanyang galit dahil kapag hindi niya ito nakontrol, ang galit ang kokontrol sa kanya. Di nagtagal, ibinalik ni Ji ang espada ni Jin na naitago niya, pero ibinalik ulit ito ni Jin at sinabing hindi na niya kailangan ito. Samantala, sa Shang Empire, lalong lumala ang kalagayan ni Yuna na napupuno na ng sugat. Kasabay naman nito, nakatanggap ang hari ng balita mula kay Zhong na buhay pa si Jin. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng ibigay ang trono kay Zhong dahil si Jin pa rin ang tunay na crown prince ng Shang Dynasty. Sa kabilang dako, pumunta naman si Shen sa kanyang master para humingi ng mas malakas na kapangyarihan upang itapat sa sobrang lakas ng si Jin. Dito, binigyan siya ng kanyang master ng isang mahiwagang banga na kayang gawing isang napakalakas na hukbo ang mga ordinaryong tao. Pagkatapos nito, pinalaya ni Shen at ni Haring Jeng ang mga sundalo ng kanlurang lungsod na nakakulong sa ilalim ng palasyo. Pagkatapos nito, agad niyang binasag ang banga at biglang lumabas ang milyong-milyong insekto na kumain sa katawan ng mga sundalo na nagresulta sa pagiging zombie armies ng mga ito. Kinagabihan, nagkaroon ng selebrasyon ang mga tao sa kanluran dahil sa pagbabalik ni Ji at Jin, pero sa kaharian ng Shang, nagsagawa naman ng ritual si Zhong at pinainom niya ng espesyal na pangontra sa kanyang mga mahika, ang kanyang mga sundalo, at nagawa niya ring higupin ang liwanag ng buwan at mga bituin. Dahil dito, naging sobrang dilim ng langit sa ibabaw ng kanlurang lungsod kung saan, napansin din agad ng mga tao na paparating na rin ang hukbo ng kalaban. Dito, ginamit ni Zhong ang isang napakalakas na magic light na kahit sino man ang tamaan ng ilaw ay agad na mawawalan ng malay. Sinubukan naman ni Lei na hanapin kung saan nanggagaling ang ilaw at nalaman niyang ito ay mula sa malalaking salamin na inilagay ni Zhong. Sinubukan niya namang pabagsakin ito subalit nabigo siya. Dahil dito, sinabi ni Zhang na kailangan na nilang unahing talunin si Zhong dahil kapag namatay siya, mawawala na rin ang magic light at ang kanyang hukbo. Di nagtagal, nakapasok na rin ang hukbo ng Shang sa kanlurang lungsod at sinimulan ang malupit na pagsalakay. Samantala,
Umiikot naman si Deng sa lungsod para iligtas ang mga tao, at sa huli, nakita niya si Zhang at Ethan na kasito, at dinala ito kay Zhang. Pero bago pa man mangyari ito, dati na palang nakipagkita si Deng kay Zhang, at nakipagkasundo na ititigil ni Zhang ang pag-atake kung ibibigay ni Deng sa kanya ang makapangyarihang aklat. Bago pa man din ang pag-atake, binigyan din niya si Deng ng isang potion para hindi siya maapektuhan ng kanyang mahiwagang ilaw. Ilang sandali pa ang lumipas, iniharap na ni Deng si Zhang kay Zhang para makuha na ang aklat, subalit nang buksan na ito ni Zhang, ang lumabas ay mga paputok lamang dahil naibigay na niya ang totoong aklat kay Ji at pinalitan ng paputok. Sa sandaling iyon, inatake na ng mahiwagang hayop si Zhang. Samantala, nang makita ni Ji ang paputok, agad siyang sumakay sa kanyang kabayo at mabilis siyang sumugod papunta roon sa tulong nila Jin at Lei. At pagdating doon, nakita niya si Zhang na walang malay, at sinisi si Deng habang ang makapangyarihang ilaw naman ni Zhang ay lalong lumalakas. At kahit galit si Ji kay Deng, nagtulungan pa rin silang dalawa para talunin ang halimaw ni Zhang, at nang matalo na nga ang halimaw, sinubukang tapusin ni Ji ang mata ni Zhang na nagresulta sa pagkaantala ng makapangyarihang ilaw, subalit tinangkang ipunta ni Zhang ang ilaw sa direksyon nila Ji at Deng, kaya agad namang bumangon si Deng at tinulungan si Ji na tapusin si Zhang. At sa pinagsanib nilang lakas, ay nagawa nilang patumbahin si Zhang at ang kanyang mahika. Ngunit, ang lahat ng sundalo na uminom ng potion ay biglang naglaho, at kasama na rin si Deng, at ang tanging naiwan na lamang ay ang kanyang luminous stone. Samantala, pumunta naman si Jin sa palasyo ng Shang at nakita niya ang kanyang ina na tumutugtog ng instrumento, pero ilusyon lang pala ito. Dahil dito, napuno ng galit si Jin, at sinubukang atakihin ang kanyang ama pero biglang may lumabas na maitim na usok na gumapos sa kanya. At sa huling eksena ng pelikula, dinala ng mahiwagang halimaw ang nanghihinang si Zhang kay Shen. Ipinakita naman ni Shen ang isang kahon kung saan dapat nila ilalagay ang ulo ni Ji kung nagtagumpay sila, pero biglang pinugutan ni Zhang si Shen at pati na rin siya. Pero dahil may mahika si Shen, makakaya niya pa ring ibalik ang ulo nito. Sa huli, ang ulo ni Zhang ang nailagay sa kahon, at sa ngayon, nagtatago na si Shen kasama ang libo-libong zombie soldiers. Ibig sabihin, magpapatuloy pa rin ang kwento. Abangan ng ikatlong yugto. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.